director ng aming Health Promotion Bureau sa Department of Health. Parehong nasa private sector yan, na aya kong maging public servant sa pamahalaan at mukhang nag-i-enjoy naman sila sa public service. Kagaya, nandito rin yung yung aking bagong director ng the Centers for Health Development ng Metro Manila, Dr. Lester Tan. Ito, isa sa mga policy bureau doon sa amin sa central office. Ngayon, sinabak sa trenches at sa frontline. At sabi niya, nag-i-enjoy din siya dito sa trabaho niya. Kasama niya yung kanyang Assistant Regional Director, si Karen Feliciano. Fernandez, I'm sorry. Karen Feliciano. And then, of course, gusto kong pasalamatan yung ating City Health Office, Dr. Fernando Santos. Thank you for joining us. At salamat sa venue ng Caloocan. World Health Organization, salamat po sa inyong suporta. BJMP, kasama natin ang Chief Superintendent Roel Silva Rivera and Attorney Dr. Farida Ali of the BJMP. May programa kami dyan. Nagpirmaan kami dyan sa Bureau of Jail kasi medyo parang doon kumakalat yung TB. Nagka-outbreak nga kami dyan nung undersecretary pa ako 10 years ago. Tapos nandito yung ating mga kasama. Alam nyo, bago pa ako maging Secretary of Health, lumalaban na ako sa TV at ako po ay kasamahan ng mga member of the board ng Bulyon Foundation. Brother, I represented the Eugene Cana, aming Executive Director. Kapartner po namin yan, binibigyan ng trabaho ng DOH yan para mag-active case finding sa Luzon, sa Sarangani, at sa iba pang parte ng Pilipinas. Non-profit organization po yan, at kasama namin, kumukuha kami ng pera dun sa mga mayayaman at ginagamit namin pang laban sa TV. Nandito rin yung aming mga kasamahan sa si Dr. Camilo Roa, Professor Bubuyan, expert pulmonary, siya ang namumuno sa Philippine Tuberculosis Society. Kasama ng ating dating secretary, si Pauline Ubial, di ba? Nandito rin yung matagal ng partner namin, yung Philippine Business for Social Progress. Yun. Thank you very much, ha? Maraming salamat. Ang ating Medicine Sans Frontier, Doctors Without Borders. PhilCat, ito ang private sector. Ito ang PhilCat. Ang PhilCat ay lahat ng pribadong doktor at organization nagsama-sama, Philippine Coalition Against Tuberculosis. And of course, Rotary Club of Giginto Premier. Nandito ba? Samahan ng mga Lusog Baga Association. At TB Hills, naku, marami pa talagang TB warriors dito, di ba? Pag tumitig ako dito, mga kasamahan natin, at lahat ng TB warriors sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Itong nakikita nating aktibidad dito, hindi lang dito sa Caloocan nangyayari. Nangyayari po sa buong Pilipinas ngayong araw. So, first time po yata gumawa kami ng ganitong activity. Dati kasi, last year, ang ginawa namin to celebrate World Tuberculosis Day, ay gumawa kami ng world record. Yung world record, Guinness Book of World Record, 5,000 plus Filipinos, nag-umpisa ng alas 3 ng umaga, doon kami sa Luneta. Tapos gumawa kami ng human formation ng lung. At na-break namin yung record on the second attempt. Kasi sa first attempt, may mga pasaway din lalakad, hindi ma-form. So sa second attempt na we were given 3 attempts to break the world record. Natalo po natin ang India. At hawak natin. Hindi pa namin break, wala pa nakakapag-break. Sabi ko, noon, tuwan-tuwa ako kasi na-receive ko yung plaque ng Guinness. May referee yun, ha? Merong taga-Guinness, tinanood talaga. Adjudicator ang tawag nila. Binigay yung trophy sa akin, tuwan-tuwa ako kasi bagong talaga lang ako. Then secretary, may Guinness record na agad ng DOH. So, pag uwi ko naman, nabasa ko yung mga, alam mo mga social media ang balatan eh. Pinanatan ako, sabi gano'n, ano ngayon, kung nakagawa ka ng Guinness record, paano na yung mga taong may TB? Naisip ko yun, sabi ko, oo nga no, sabi ko, wala namang na-advocate namin, pero wala nangyari. Kaya this year, sabi ko, ibahin natin.
gumawa ng pinakamaraming x-ray. I don't care kung mag-Guinness record tayo, hindi. Mas importante, makapagpa-x-ray tayo ng libre ng napakaraming tao. Ang gawin natin buong Pilipinas, kaya ito na ngayon. Naka 800 na, alas 8 pa lang ng umaga. Ang gusto ko malaman sana, ilan doon ang may positive. Doktor ako nakikinig ako dun sa ating advocate, si Marvin Valdivenio. Napakaganda ng storya niya. Kasi kung nakikinig kayo sa kanya, textbook description yung symptoms niya of TB. Night sweats, cough, loss of appetite, and weight loss. Pag meron ka nun, pasado ka na doon sa exam, pag sinagot mo tuberculosis. Yun, mag-classic po yun. Pagkatapos ng ganda, natingnan siya, nagamot siya, at nadamay niya yung pamilya niya. Kasi yung pamilya niya, napa-x-ray din niya, napabigyan niya ng preventive treatment. At yung isang anak niya, nagamot pa. So ito ang gusto namin. Ito yung ating team ngayon. Ano yung team? Ganda ng team Para TB ay prevented, get tested. Para pamilya ay protected. Sino ba si Ted? Alam naman yung sabihin ng Ted? Hindi niya alam yung sabihin ng Ted. TED. Tamang pagkain. Bawal ang maalat, matatamis at matataba. Ehersisyo. 30 minutes every day. D. Disiplina sa katawan. Matulog ng maaga. Huwag manigarilyo. Huwag mag-vape. Huwag uminom ng alak at huwag gumamit ng droga. Sundin nyo lang yung Ted. Hindi kayo magkakatigi. Okay ba yan? Tingnan ko yung mga notes ko dito. Alam mo bakit last December, bumiyahe po ako, napakalayo. Pumunta ako dun sa Abuja. Nandun ako sa Abuja. Alam mo nasa ng Abuja. Sa Africa po yun. Sa bayan, sa bansa ng Nigeria. At doon, nagpulong po ang Stop TB Partnership Global Board. Ito po yung nagpapatakbo ng lahat ng mga tao sa buong mundo na tumutulong sa TB. Kasi gusto nila ma-end at masugpo ang TB sa buong mundo. Ang magandang balita, noong December, pinalitan ko rin yung Indian Health Minister bilang chairman of the board ng Stop TB Global Partnership. Arangalan din po yan sa ating bayan sa Pilipinas. Pero alam nyo, malungkot din ako doon kasi ginawa ko kasi number 4 po tayo sa mundo. Yun ang paradox po noon. Na gusto nila akong maging chairman of the board kasi ang Pilipinas, number 4 in the world for new cases, for the incidence of new cases. We're number 4. Number 5 in Nigeria, India, China, Indonesia, and Philippines. Philippines, number 4. Ngayon gusto kong mawala doon sa top 5. We will remove the Philippines from the top 5. Payag kayo? Yes! Alisin natin ang Pilipinas doon at hahanapin natin lahat ng may TB. Sabi nila, madami pa rin as of 2024, almost 160,000 TB cases ang hindi ko pa nahahanap. Ito na yun, maghahanap tayo dito. Sana dito nakakita ako ng kahit kalahati ng 160,000. It's about 22% na hindi natin, pag hindi kasi natin sila nahanap, hindi natin sila nagagamot. Nangahawa sila ng pamilya nila. Nahahawa nila yung anak nila, yung asawa nila. So, patuloy na pagdami ang TB. So very important yung sinabi ulit ng ating survivor, si Marvin Valdivenio. Sabi niya, hindi dapat katakutan ang TB. Tama? Ang sabi niya, nagagamot ang TB. So very important. Alam niyo ba kung kailan pa itong TB na to? Kailan yata ang bansa sa buong mundo na nagkaroon ng presidente na nagka-TB? Kilala niyo kung sino yung presidente natin nagka-TB? Sino ang sasagot? Bibigyan ko jacket. Ayun. Ano? Sino? Tama! Manuel L. Quezon. 1930s. At kaya ang tawag dun sa ating TB, Santolan Sanitario, paggamutan ng TB. Sapagkat si President Quezon, gusto niyang pagandahin yung healthcare system at tinutukan niya yung problema ng TB.
Alam mo ba, siya ang nagtalaga noong batas ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Sabi niya, yung kinita ng sweepstakes, inilagay yun dun sa Quezon Institute, di ba? Yung QI. Shortcut yun. Nagka-TV ka nung araw, dinadala ka sa QI. Kasi, wala pa yung mga advanced na mga gamot na meron tayo ngayon. Ngayon, triple therapy lang, mabibigyan ka na ng gamot. Basta iinumin yun ng 6 na buwan. Yun ang nagiging problema natin, di ba? Dr. Roa, yung fall out, kasi pag naramdaman nila, after 1 month, maganda na pakiramdam nila. Ay, magaling na ako, sila nagsa-judge. Hindi nila tinatapos yung 6 months. Nagiging resistant. Mas mahirap pagamutin yung tinatawag na MDR-TB. So very important, pag kayo merong x-ray at finding, huwag kayong matakot. Kasi pwede pong magamot yan. 6 months lang, basta tuloy-tuloy ang inuman, matitreat kayo kagaya ng sinabi ni Marvin. So huwag kayong matakot kung kayo ay magkaroon ng positive na x-ray dito. Hindi lang yun, dati napakahirap magpa-test kasi gumagawa pa tayo ng sputum acid pass bacilli, AFB, hahalak ka. Kailangan halak, hindi dura, di ba? Oo, 3 beses in 3 weeks. Ngayon, very simple. Meron na tayong molecular testing. So, in a few minutes, kaya namin matest kayo at malamang tunay na TB nga yung sakit ninyo. Ito ang nakikita natin ngayong araw. Hindi natin masusuko ang TB. Mahirap siya labanan, ha? Hindi siya madaling labanan. TB is a social disease. Ang ibig sabihin nun, infectious disease siya. Nagagamot siya ng antibiotic. Pero, pag ang mga bahay natin ay pulo, pag ang kalusugan natin ay hindi maganda, mahina ang katawan, pag ikaw ay stressed, pag hindi ka kumakain ng tama, hindi ka nag-exercise, pwede ka lalong dapuan ng TB. Pag marumi ang paligid mo, marumi ang hangin, naninigarilyo ka, nagbe-bake ka, mahina ang baga mo, pwede kang tamaan ng TB. So very important na palangalagaan talaga ang buong kalusugan. And ang mensahe ko dito, kasama ko lahat ng mga partners dito, tulong-tulong tayo supain ang TB. Hindi namin kaya, kung Department of Health lang kayo aasa, hindi namin masusugpula dyan. Alam niyo ba yung mga x-ray machine dyan sa labas? Tinuro ko, parang iisa lang yun sa Department of Health, di ba? Lahat po sa private partners ko, Kunjun Foundation, may 2 x-ray. PBSP, 3 yata yung dala nyo. PTSI, may dala sila nung pinakabago. Yung PTSI, may dala sila yung tinatawag na Ultra Portable X-ray. Nalagay lang sa backpack, tapos nalagay sa tripod. Kahit saan pwede na mag-X-ray. Linggo-linggo yata, umiikot sila kasi pinapadala sa akin yung Mr. Kim. Yung Korean, pinapadala niya. Kasi dinonate po yun sa PTSI. Ilan ba meron kayo? 10. May 10 silang mga mas pinamigay nila sa ibang kasamahan. Mas madali mag-X-ray. Yung iba kasi, dadali mo yung truck. Dadali mo pa yung truck. O yung bus mo sa lugar. Sila, pakpak lang, di ba? Yung mga warriors natin nakaka-detect na ng X-ray. Meron din dito yung bagong pang-test. May ginagamit kami yung gene expert. At dinagdagan pa namin, may nag-donate sa akin, Korea din, yung TrueNut. Ang kulang ko na lang yung supply ng gamot eh. Kasi may global shortage po ng gamot sa TB. At isa po yun sa ating mabigat na problema. And I do hope the WHO will help me out on this one. Technical po yung problema, kulang ng supply ng gamot. Kaya very important yung prevention. Very important maging malusog tayo. Kasi mahirap magka-TB tapos bumili na ako ng gamot eh. Hindi ko alam kung magdi-deliver. Pinirmahan ko na yung kontrata ng kumpanya na nag-bid. Ang problema, makakakuha ba sila sa India? And they supply. Sabi ko nga, mauubos na yung supply namin ng gamot sa TB by itong March, di ba? Stock out na tayo. In fact, sa ibang lugar, hinihinga na ako ng gamot sa TB. Pero tatapatin ko kayo, gagawin namin lahat para makakuha ng mga gamot sa TB. Yung mga partner namin, USAID, pinakamalaking pera na binibigay sa atin ng USAID ay para sa TB.
about 38 billion pesos. At karamihan nun para sa TV. Sila nga nagbigay sa amin ng ultra-portable x-ray, mga gamot sa resistant TB sa nanggagaling sa USA. Ngayon, hinahanapan ko ng ibang kapalit. At hopefully, nakapag-meeting na ako with mga foundation, yung mga mayayamang corporation, kagaya rin ng trabaho natin sa Kulyon, at willing sila. Nag-umpisa doon sa kasamahan ko mga Rotary. Sabi ng mga taga-Rotary, Rotarian din naman, kami bahala, sasagutin namin yung iniwanan ni Donald Trump na pinull out ng mga perang doon. Tayo ay tuloy-tuloy naglalaban sa TV. Sama-sama, bayanihan lang. So, hindi na ako magpapahaba at nahinto yata yung pag-e-x-ray o pagsagabal sa pagdami ng mga x-ray. Isang mensahe na lang, sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Maraming salamat, mabuhay po kayo.